Yes, good evening mga kabarkada. Live na live, para akong aswang dito sa aking ano. Live na live all the way from Metro Manila. This is Pada Dance Basada. Ang iyong kabarkada na makasama niyo sa isang oras na kwentuhan, na tawanan, at walang kwentang podcast about the gospel reflection. Today is Sport Sunday in Ordinary Time at marami-rami tayong pag-uusapan ngayon. Habang umiikot pa ang camera ni Father Dondon, bumati muna ang iba sa atin dito. Hey Bernard po, dito pa rin sa Japan. Good evening po sa ating lahat. May pakita pa akong t-shirt. Wow. Wow. Sana all. Kasi nagpasalamat si Dondon. Ay, wala, may sponsor. Jeff from Grace Ayan. Park. From Grace Park and Notre Dame of Greater Manila. Thank you myself. Para sa akin. At ikaw, Dondon. Okay, magandang gabi sa inyo lahat. Ako po si Padre Don dito ngayon po sa may Maguindanao del Norte. Akala ko wala. Capital. Akala ko rin wala kasi galing ako sa labas, nagpa-check up sa aking mata. Akala ko di ako makakaabot kasi matagal rin ang aming procedure. Anyway, thank you very much na nandito pa rin tayo. Pero nakakita ka pa rin. Oo. Lapit na. Malapit na, sabi ng doktor, kung di ako susunod sa kanya sinasabi. Anyway, medyo mas nabulag ako sa kanyang sinabi na sinabi ng secretary pala kung magkaroon babayaran ko. But anyway, I would like to greet my doctor, si Dr. Hedson, at saka yung sa kanyang secretary. So yun, patuloy pa po ang medication and procedure. So thank you very much. And please share our post para mas marami tayong mga kabarkada makasama ngayon. As of now, we have 57,000. Gusto ko lang batiin si Father Rockmore. Nanonood siya, tapos sinishare niya. Alam mo ba na mas marami pang views doon kaysa dito sa atin? Pinasa niya sa akin yung screenshot ng NDBC. No? Patuloy ko yun. Napapanood tayo rin sa mga NDBC radio stations at Facebook page. At last Sunday, pinakita ni Rockmore sa akin kung ilang views meron tayo last Sunday doon sa kabilang channel. Mga, to be exact, siguro mga, asa na ba yun? Pinakita niya sa akin eh. Kaya sabi ko, i-share mo lang. 20,000 views. As in, totoong 20,000. So, pinakita niya sa akin. Maniwala ako sa iyo. 20,000 views. Tayo lang. Huwag tayong magbulahan. Tayo na nga lang. Eh. Ayan siya, oh. Yeah, basta 20,000 views. Galing, no? Sure na ako kumuha ng content natin anyway. It's for the Lord, for the greater glory. Please share this post po sa ating mga kapatid, ating mga barkada ngayon. As of now, we have 60 plus na. No? At bago tayo magpatuloy, magbasa muna tayo. Mag-pray muna tayo. Let us request Bernard on that from Japan to pray. Okay, in the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Father, for gathering us once again this evening to reflect on your word and spread your word through this Zoom, to this digital media. We thank you, Father, for blessing us with many blessings, graces, even though we don't deserve them. As we recognize these blessings, may we also be a blessing to others. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. The Father, Son, the Holy Spirit. Amen. At ngayon naman, aking babasahin ang ating ebanghelyo ngayong linggo mula sa ayon kay San Mateo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahon ngayon, nang makita ni Jesus na napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis,
sapagkat aliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mapagkumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang pinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagbibiting makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga inuusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin, inalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. So our gospel today, this Sunday, ito yung kilala the Beatitude. That Beatitude. Pinangaral ito. Mamaya ipapaliwanag sa atin ng ating guest co-host, the missionary, the preacher of the word, missionary of the word. Yun yung kanyang title na promote ngayon. Makakasama natin maya-maya lang. So siya na mag-elaborate yan. Gusto ko lang sa akin a short background lang. Yung ito yung sinatawag rin na Sermon of the Mount. Doon sa field, sa Galilee, maraming nakikinig kay Jesus at kanyang ipinangaral ang Beatitude. Mapalad kayo, mapalad, mapalad, mapalad. Kung ating ikukumpara ito yung parang hindi naman siya bagong Ten Commandments, pero parang siya Ten Commandments. Kasi Ten Commandments, thou shall not. No? Dito naman, ang nakafocus dito is blessed, blessed, blessed. No? Blessed are the poor, blessed are the hungry, blessed are the peacemaker, lahat-lahat. So, ito yung sinasabi ni Jesus. Kung gusto nyong maging mapalad ng buhay nyo, ito yung gagawin. No? Maging mapagkumbaba, maging mahirap, napakahirap, no? Napaka-challenging. Maganda sa pakinggan eh. Kasi sa atin, sa buhay natin dito sa mundo, the standard of the world ay gusto naman talaga natin na masaya at mapalad ang ating buhay. Masaya at mapalad ang ating pamilya. Pero ano yung dahil ngayon ang gusto natin mangyari, masayang pamilya, masayang buhay, mapalad, blessed, lagi yan na-associate sa materials and pera. And in the standard of the world ay kung sino yung mapapalad, kung sino yung mga mapapalad, sila yung may yaman, may pera, may posisyon. No? Napakalaki ng pagkakaiba. At yun ang nagiging standard dito sa mundong ito. Mapalad ka naman talaga, di ba? Kung meron kang marami kang pera, marami kang sasakyan, maraming bahay. Anytime you can go around, roam around para mag-travel, mag-relax. But sa standard naman ni Jesus, it's not the barometer ng pagiging mapalad. Magkaiba siya, no? Ang kay Jesus, mas mapalad ang tao kung mapagkumbaba, mas napapalapit sa kaharian ng Diyos. Mas mapalad ang tao kung mahirap siya at nakadepende sa Diyos. Mas mapalad kung peacemaker ka, no? Kaya ito ay isang napakalaking challenge for all of us. Dahil dito sa standard ng mundong ito at sa standard sa kaharian ng Diyos. Kaya very challenging. Maganda sa pakinggan ang Beatitude, magiging mapalad, pero very challenging. Kaya ang aking tanong dito sa ating reflection, alin dyan sa mga Beatitude ang mahihirapan tayo? And very challenging or very challenging para sa atin. 10 kasi yan eh. No? Uulitin ko lang. Mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos. Itong mga mahihirap sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahapis
sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Di ba napakahirap yun? Mapalad ang mga mapagkumbaba sapagkat tatamuhin nila ang pinangako ng Diyos. Mapalad ang nagbibiting makatupad sa kalooban ng Diyos. Mapalad ang mga mahabagin. Mapalad ang mga malilinis ang puso. Mapalad ang gumagawa ng daan ng pagkakasundo. At mapalad ang pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. At mapalad kayo kapag dahil sa aking inaalimura kayo ng mga tao. Inuusig ng mga tao. So yun ang ating ito yung beatitude. Maganda sa pakinggan, parang madali pero very challenging. And which one sa 10 ito ang very challenging? Mahihirapan tayong sundin. Sige po. You may comment dyan sa baba. I-comment nyo or pagnilayan. Okay. Sige po. Dagdagan na lang nila yan mamaya. Okay. Please share, comment below. Okay. Thank you. Salamat, Dens. Kala ko na magsasalita sa inyo. Meron, siyempre. Ikaw, saan ka mapalad? Mamaya, Mapalad siya sasabihin. nasa Manila na kasi siya napakapalad ng batang ito. Pag sa akin Jeff, hindi mapalad, malapad. Malapad. Jeff, meron kang by the way, Ba- sandali. Adapter, Jeff. Adapto. Ipada, Hanap. Kalimutan ko nasa Ma- adapto. magkatabi lang kayo ng kwarto ni Jeff. Oo. Sige. Kayo muna dyan, sige. Bakit hindi na lang kayo mag-isa? Hindi kami cash. Naiwan ko yata sa office. Adapter. Sige na, kayo muna dyan. Salita kayong dalawa. Maghanapan muna kayo. Maghintay lang kami. Ano man? Birds. Anong plano ninyo? Birds. Walang dead air. O sige, ano man, mag-share na lang ako para matapos sige na, natin. share ka na. Gawa pa ko ng report. Okay? Magandang gabi po sa inyong lahat, pero hindi ako nakikita siguro sa screen ngayon dahil si Dens ang lumalabas. Yung kanyang asik-asik na picture. May pag-asa pa ba ito na lumabas ako sa screen? Palabas ka. Nakalabas. Okay. So ngayon po ay pinag-usapan itong Beatitudes. Of course, ang context nito nga sa umpisa pa lang ng ating pagbasa na si Kristo ay sinusundan ng napakaraming tao. No, mga taong ito ay hindi mga mayayaman, hindi yung mga may mga malalaking posisyon, kundi mga ordinaryong mga tao. At karamihan sa kanila ay mga mahihirap, may mga sakit at oppressed. So itong pagkakataong ito ay nakakita si Kristo ng, of course, ng pagtuturo sa kanila. No? Kung ikaw naman ay nagtuturo, no, tingnan mo muna kung sino yung audience mo at nakita niya na ito ang mga audience niya at dapat bias ka doon para sa kanila yung itinuturo mo. So ngayon, nakita mo niya na dahil ito yung mga mahirap, ito yung may mga sakit, kaya ito ang niya, no, na mapapalad, no? Una-una yung mga mahihirap na, of course, ang tinutukoy ni Matthew dito ay tungkol doon sa spirit, no? Kaya ito. So kung titingnan mo itong mga nakikita natin dito sa ating beatitude, sa ating pagbasa, makita mo na parang opposite si Kristo doon sa mga ninanais ng bawat isa dito sa mundo. 'Di ba? Kay ang gusto natin dito sa culture natin ngayon, kailangan ikaw ay powerful, ikaw ay may maraming positions, magkaroon ka ng kayamanan, at ito ay sikat. 'Yun ang pinaka-common na dito sa hindi ito ang tinuturo ni Kristo dahil siya ay naka-focus doon sa poor in spirit, sa mga taong maamo, no, mga meek, merciful, no. Which is, kung titingnan mo, hindi ang purpose ni Kristo dito ay hindi niya ini-encourage yung suffering or ini-encourage yung magiging weak ka, no, kundi
Dito ipinapakita ni Kristo ano ba ang nilalaman ng puso ng Diyos. Na ipinapakita na ang totoong kaganapan o katuparan, true fulfillment ng isang tao ay hindi ito makikita sa power, sa yaman mo, kundi doon sa iyong, of course, sa iyong pagkakaroon ng kontento, nakukontento ka na para sa iyo ang pinakamahalaga ay happiness dahil yun ang pinapakita ni Kristo sa atin na ikaw ay happy, kontento at may kapayapaan sa puso. Dahil kung minsan nga kung marami kang may power ka, may positions ka, pero ito pinag-uugatan minsan ng problema, pinag-aagawan, pinagbabangayan, no? Kaya napaka Ano yun? ito si Rockmore tumatawag Nabigla ako. Nakatabi niya yung ano mo, ang Ha? camera. Yun na anong nangyari dito? Yan. Sige. Tumawag si Rockmore. Rockmore, mayroon pang program. Sandali lang po ha. Dali lang. Namay talaga si Rockmore. Alam niya na. Okay, ito patuloy ko. No, na ang ating pagbasa ngayon ay hindi siya pinupuri yung kahirapan ng tao, hindi naman in-encourage yung kanyang mga weaknesses, kundi ipinapakita dito na kung ano ang nilalaman ng puso ng Diyos, saan ang bias ng Diyos. Ang bias ng Diyos ay nasa mga taong mahihirap. Kaya nga sinabi, nag-upisa kagad siya na mapapalad ang mga poor in spirit, no? Dahil nga yun ang bias ng Panginoon dahil sila nangangailangan kasi ng pagbabago ng kanilang sitwasyon. Kaya nga si Kristo pinadala para sa mga taong yun, no? Hindi para sa mga powerful, hindi para sa mga taong masangasikat, kundi para sa mga mahihirap na mabago man lang buhay nila, maiangat man lang ang buhay nila. Yun ang pinakabayat si Kristo. Kaya nga ang focus ni Kristo dito ay hindi yung sa yung makikita na ma-realize na isang tao na ang true fulfillment ay hindi doon sa kayamanan. Kundi ang true fulfillment ay makikita mo sa totoong kaligayahan na naranasan mo sa iyong buhay. Na ang true yung pagiging content, nagkaroon ka ng contentment sa bawat bagay na sa iyo. At kung meron ka niyan, no, magkakaroon ka talaga ng kapayapaan sa iyong buhay. Of course, nangarap ka na marami kang pera, nangarap ka magkaroon ka ng power, pero yun naman ang pinag-aawayan, natatakot ka baka papalitan ka nito, no? Kaya magkakaroon ng struggle, hindi ka makakatulog dahil may pinag-awayan kayo, may nagbabangayan kayo, 'di ba? Tingnan mo yung may mga maraming lupa, nag-aaway sa lupa, nakasukaso sa lupa, no, kahit magkakapatid. Kaya wala kang peace of mind. Kaya nga dito ang sinasabi ng Panginoon dito na mas, no, ang fulfillment, totoong fulfillment ay yung pagsasabuhay ng kanyang mga turo na magkakaroon ka, magiging peacemaker ka, kung mayroon kang na nagiging kalaban, of course, no, pag-usapan upang ma-solve ito. Kung ikaw ay tawag nito na it doesn't mean na ikaw ayaw mo lang makipagkagulo, hindi ibig sabihin na weak ka na talaga at wala kang silbi sa iyong buhay, kundi ang gusto ni Kristo na magkaroon tayo ng peace of mind bawat isa sa atin. So kaya siguro yun ang titignan natin sa ating kon. Ano ba talaga ang pinaka goal natin sa ating buhay? Gusto ba natin ng ganon? O magkaroon tayo ng peace of mind, magkaroon tayo ng contentment, magkaroon tayo ng totoong kaligayahan sa buhay? No? Kung yun ang then sa buhay mo itong beatitudes ni Kristo dahil ito ang magdadala talaga sa atin ng totoong kaligayahan. Sabi mo yung mga mahihirap, of course, yung mahirap, sino ba inaasahan nila kundi ang Diyos? So makikita mo dito na itong mga mahirap na ito ay mayroong tiwala sa Diyos. Kaya nga sila sunod sa kay Kristo. Hindi sila sumusunod sa mga hari nila dahil kay Kristo sila nakakakita at nakakaroon ng tiwala na sila ay mababago ang kanilang buhay. Kaya nga ito ay pinakamahalaga para sa atin na makikita natin na sa ating sa ating buhay na makita natin na sana isipin natin na ang pagkakaroon ng abundant life ay hindi ibig sabihin na magkaroon ka ng mas marami pa,
kundi sana yung abundant life na ninanais natin, ito ay magdadala sa atin na magiging hindi yung more on wealth, more on loving, tayo ay magiging more faithful sa Diyos at tayo magiging more aligned sa puso ng Diyos. Yun ang pinaka talaga, no? Ito ang pinaka challenge para sa ating lahat na makikita natin ito na sana yung ating mga desires noon na magkaroon ng position, sana ma-realign natin, makikita natin na sana mababago natin, na sana doon kay yung pinipakita ni Kristo ay doon natin mararanasan talaga ang totoong kaligayahan, totoong peace of mind sa ating buhay. No, kaya siguro ito ang natin. Slow down muna tayo doon sa desire natin magiging yumaman, sumika tayo, magiging tayo number 1 dahil no para makita natin no mabigyan pa natin ng pagkataon ating mga sarili na tayo ay magiging hindi na maghangad pa ng anumang sobra-sobra kundi magkaroon tayo ng more na pagmamahal or more na pagtitiwala sa Diyos at magkakaroon tayo ng pagkakataon na ma-realign natin ang ating vision doon sa gusto ng Diyos na mangyari sa atin. So sana mga kapatid, yun ang ninanaisin natin sa ating mga puso ngayon. Huwag natin sabihin na si Kristo ay yung kanyang hindi maganda ang kanya dahil hindi yung kasikatan ang tinuturo ni Kristo, kundi ang gusto ni Kristo, katahimikan ng puso, kaligayahang totoo ang kanyang ninanais para sa ating lahat. Yun ang magpapabago sa mundo. Magandang gabi sa inyo lahat. Yes, thank you, Don. Diba? Yung kanina yung sinasabi ko rin na magkaiba, no? Magkaiba sa mundo at sa kaharian ng Diyos. Pero sabi nga ni Father Don, unahin natin yung totoo at lasting na blessedness at kaligayahan. No? Ito na yung pagsunod sa kalooban. Ito yung beatitude na pagsunod. Okay, thank you, Don. Bago tayo magpatuloy, magbasa muna tayo ng ating mga kabarkada na nandito ngayon, baka mag-alisan, no? Good evening, fathers watching from Norala. Galing kay Jojet Amero, ang classmate ni Father Don. Kasama ko rin ito sa apostolate dati sa seminary. Si Jenaline Cazo, good evening po sa lahat, fathers. At saka si Luz sa Avedra Derpiol, good evening po mga pads. Si Marion Foronda, pads, magpapari po ako. Very good. Saan ka na diocese or congregation? Hello po, Father Dens, watching from Tikit, galing kay Concepcion Obiasada. So thank you po. And pads, magpapari po, seminarista po ako, sabi ni Marlon Foronda. At sabi rin dito, Nanay Lydia, mapalad ako, nakilala ko ang Panginoong Diyos at hindi ako pinabayaan. Thank you, Lord. Tapos sabi rin dito ni Felinor Montag, hello, good evening, Pats and Brother Romar. Mapalad ako na nagkaroon ako ng mga kaibigang parit, sabi ni Nanay Lydia. Who else na nandito ngayon? Mag-comment kayo kung saan galing, saan po kayo nanonood, saan umaabot ang ating live program. Maria Luz Leonardo Mancera, good evening po. Ito ay galing ng Panglima Sugala, Tawi-Tawi. Si Regina Nakazono nagpadala sa atin ng 50 stars. Ninita Irishi, 50 stars, additional 50 stars galing kay Regina. Okay. So meron pa dito si Jumedes Babaw. Pads, good evening. Sa akin, ang very challenging sa lahat ay ang pagiging humble because of pride and self-centered. Galing kay Jumedes Babaw. Sino pa nandito? Mapalad tayong nasa ibaba kasi may pag-asa pa tayong pampaitaas. Pag nasa taas tayo, may posibilidad na pagpabagsak tayo, sabi ni Joji Bong Amero. Si Ariel Torilla Villaflor, good evening mga Pats, watching from Midsayap. Okay. Si Gerard Ansuso, good evening fathers. Tapos si Grace Peregrino Labrador, good evening po mga fathers, musta na, miss you lahat. And Ernesto Katubo, good evening mga father, Ernesto Katubo from Antipas Parish, God bless po. Anita Barria Lapada, ang aking teacher ng high school, magandang gabi po Pat, sabi niya, at sa nanonood. And who else? Marami pang iba.
So please comment below kung saan po kayo nanonood at saan po kayo saan umaabot ang aming Facebook Live. So thank you very much. Wala pa ating Father Phil. Wala pa. Ulitin natin yung tanong mo, Dens, Wala para pa. Ulitin natin ang tanong. Pasok Sa mga lang. Beatitude, kung napakinggan ninyo ang Gospel, pero kung hindi pa ninyo napakinggan ang Gospel, please read the Bible. Dito tayo sa Matthew 5. Matthew 5, 1 to 12. Basahin niyo po yung Beatitude. So alin dyan sa mga mapalad, sinabi ni Jesus na mapapalad kayo, alin dyan yung very challenging. Maganda pakinggan. Blessed those who are, no? Blessed. Kasi ganito, mapalad ka kasi ganito ka. Mapalad kasi ganito mangyayari. Pero alin dyan sa mga Beatitude na yan, sa mga 10 na yan, ang very challenging for all of us. No? For all of us. Kasi kanina nabasa natin na mapapalad kayong mga blessed are those peacemaker, yung gumagawa ng pagkakaisa at pagkakaparang sa kapayapaan. Naalala ko merong kumakalat ngayon sa Facebook na isang pari na nag-negotiate for reconciliation, pinatay in somewhere in Africa. So sabi ko, wow, napaka-challenging talaga. Ito yung tugmang-tugma dito sa ating gospel. So nandun siya para sa mag-ayos ng conflict at siya ang pinalingan dahil siya nag-aayos ng conflict. So very sad. And this Sunday pala is ay tinatawag na Sunday na Pro-Life Sunday. Okay, Pro-Life Sunday. Okay. At saka ito yung Day of Prayer of Awareness Against Human Trafficking. Against human trafficking. So naging part ako nasa Tawi-Tawi pa ako assigned. Naging part ako ng isang grupo na tumutulong mag-save ng mga taong biktima ng illegal recruitment at leading na to human trafficking. So marami tayong mga mahihirap na mga kapatid dyan na nagiging biktima. Anyway, so much for that. Balik tayo sa ating gospel. But related pa rin ito, yung ating awareness na mayroong mga taong nahihirapan sa buhay at kumakapit sa patagid. No? Naloloko pa sila dahil sa kanilang kahirapan. Pagdanais na umangat man lang ang buhay nila. So yun. Okay, please comment below and share this post. Please mga kabarkada, saan man kayo, maitutulong nyo sa amin ay mai-share ito at mas maraming makasama natin sa ating barkadahan tuwing Sabado ng gabi para sa ating gospel reflections in preparation for Sunday Mass. Yes? Romar, gusto mong pumasok? Ay, si Omar pala. Romar, gusto mo bumati at mag-share na agad? Okay, so good evening mga kabarkada. Sorry, matagal akong nakabalik. So, kumusta po kayo at hopefully nasa maayos na kalagayan ng bawat isa, lalong-lalo na sa mga kababayan natin from Sultan Kudarat who is now suffering from this swarm of earthquakes. Napakaraming lindol na mahihina pero yung sige-sige ba, always na lumilindol. So pag umaabot siya ng mga 5 magnitude, aabot na siya dito sa Midsayap. Usually this day may mga nararamdaman akong lindol pero lang yung mahihina, pero yung frequent na mahihina na lindol. So about sa gospel natin ngayon, actually hindi ako masyadong nakapag-reflect, but yung sa akin lang is sometimes yung personal experience ko, nasa parang feeling yung pakiramdam ko kasi yung itong mga 9 blessings, itong 9 beatitudes, kumbaga nasa atin na ito before we were born hanggang sa pinanganak tayo, nasa atin na itong lahat. And then the only thing na nagcha-challenge sa atin when it comes to living out these blessings is how to live it na magpakatotoo tayo na kumbaga kasama natin ang Diyos, because these 9 blessings ay nandito na sa atin. Yung challenge lang talaga is paano siya isabuhay. So one example is na minsan alam natin na mali, hindi natin kino-correct. For example,
gumagawa tayo ng mga hindi magagandang bagay, and then afterwards humihinga tayo ng kapatawaran kasi mali yung mga ginagawa natin. But then yung pamumuhay kasi yung nakasama yung itong mga gifts na ito, 9 blessings. So konti lang yung gusto kong i-share kasi nga hindi ako masyadong nakapag-reply. So yun lang. So itong 9 blessings na ito is nasa atin na. Ang challenge lang is paano natin ito isabuhay, paano natin ito i-concretize na ma-share din sa iba, sa buhay, maging poor in spirit, maging dependent sa Panginoon. Hindi yung tinitignan natin yung sarili natin as greater than God or greater than others. And i-remember din natin yung selection, paano sineselect ng Panginoon yung kanyang mga nagiging servants. Kagaya na lamang ng sa second reading from St. Paul to the Corinthians, yung selection niya is mas pinipili ng Panginoon yung mga, kumbaga, hindi naman sinasabi nating mahihina or weak, walang yung mga walang silbi sa buhay, those who are unable na maging i-defend yung sarili nila, is yun yung pinipili ng Panginoon. Sometimes God chose yung poor than the rich na masyadong mapagpataas, and then He humbles those who are proud. So yun yung selection ng Panginoon. So i-remember natin na yung one thing na sinabi din ni Jesus is the first will be the last and the last will be the first. So parang connected din siya dito sa ating gospel, tsaka doon sa second reading, na always remember yung selection ng Panginoon is those who are true to themselves, living out these 9 blessings. So kung anong meron tayo kasama nito mga 9 blessings is i-share natin at isabuhay natin with all the challenges to live it out in the real world, but living it out for the sake of Christ will bring ito yung magdadala sa atin patungo sa langit. Yun lang. Okay, thank you. Kung ikaw bibigyan ng beatitude Talaga, ni Jesus, ano yung beatitude na do you think para sa'yo? Kung isa sa mabibigay niyang beatitude. Yung parang siguro yung meek. Yung meek kasi minsan naman, although meron akong sense of pride na, pero mas pinipili ko pa rin na yung magpakumbaba. At saka in all my life never akong, kumbaga, nag-involve sa away, although minsan some of my actions are wrong, so it will lead into parang away na rin. But most of the time, pag may mga away or may mga conflict, usually tahimik lang ako, ayokong magsalita, and then ayokong makihalubilo, nang magsamsampitaw. Ayokong maging gano'n, ayokong mag-join, kumbaga sumali sa mga away-away. So yun lang, parang yun yung na ko sa sarili ko, na yung blessed are the meek. Parang although minsan yung minsan ngayon sa sarili ko parang nafe-feel ko na dahil nga yung sa after the operation, parang naging parang na feeling ko lang naman, ito sa akin lang naman, yung parang feeling of, yung tingin sa akin ng iba is parang feeling of inability ba, parang ganon. PWD na nga ako, tapos parang parang may feeling of inability pa akong nararamdaman, na hindi ko kaya yung mga mission as of late, parang ganun. So feeling ko lang naman yon. But then I submit it all to God, na Lord, ikaw nang bahala. I humble myself before you. Ikaw na lang ang bahala kung ano man ang plano mo sa akin. So yun. So hinihingi ko kay Santo Niño ngayon na hopefully Santo Niño ma-ordain, ganun ba. So always praying for the Santo Niño. So yun, yung meekness, kumbaga.
Okay. Cute. Thank you. On the spot eh, no? Parang On the ay spot. Dance. Siguro na overwhelm si Romar kasi sabi niya 9 blessings. So, isa si Romar sa blessings. Kasi yung nakasulat sa Matthew is 8 lang. So, Walo. ni Romar. Sabi ko nga, 8 10. lang pala sa Matthew. Oh, kasi habang wala pa yung ating missionary of the word. Kasi kung alam ng mga viewers, mga kabarkada natin, merong parallel o merong similar na beatitudes din sa kay Luke, no? Pero kay Luke naman 4 blessings, 4 woes. Oh. At yung very particular na difference is kay Matthew sabi niya poor in Poor spirit. in spirit. Pero kay Luke is poor, parang Poor. literal na poor. Pero para sa inyo yung difference niya na very striking is kay Matthew, binigay ito ni Jesus yung nasa taas siya ng bundok. Kasi para sa kay Matthew, gusto niya i-portray na si Jesus is yung new Moses. Kasi nga alam natin na ang Matthew sinulat for the former Jews na naging Christians. So, yung na-receive ni Moses sa Mount Sinai is yung 10 Commandments. So, ngayon, ang binibigay ni Jesus sa kanila sa mountain is yung the Beatitudes, yung Magna Carta ng Christianity. And then, umakyat si Jesus, umupo at nagbigay ng aral. So, very, striking, di ba? Sabi nga ni Father Phil, yung mga verb, bigyan natin, may deeper meaning. Kasi yung pag-upo, ibig sabihin yun yung teaching na may authority. Kaya nga sa lahat ng mga dioceses, mayroong katedra, yung upuan ng bishop, kaya tinawag na cathedral kasi nandun yung upuan ng bishop. Kaya pag magmimisa, kaming mga pari, hindi kami pwedeng umupo doon. Para lang yun sa bishops. Okay. Then yung sa kay Luke, sinulat siya sa plain, hindi sa mountain. Kasi nga, gusto ipahiwatig ni Luke na God is not somebody from afar, but yung kasama natin lagi. Okay? Siguro sharing ko na rin minsan ako naguguluhan din ako, bakit naging mapalad yung, lalo na yung kay Luke, mas yung bakit mapalad yung mga pulubi, bakit mapalad yung naghihirap, bakit mapalad yung pinipersecute. Kasi kung tingnan ko, kung doon lang sa first glance lang, mahirapan ka talaga. Persecuted ka na nga, wala ka na nga pera, or poor ka na nga spiritually, bakit mapalad? Pero kung tingnan natin deeper, nandun yung meaning. Sinabi nga ni Don kanina na blessed are those poor in spirit because parang dependent sila sa God. Blessed are those who are mourning. Bakit nagmo-mourn? Kasi para sa akin, kasi they feel at nalaman nila na hindi sila nag-iisa. Kasi meron tayong Diyos na kasama nating umiiyak pag tayo umiiyak. Kasama nating tumatawa pag tayo tumatawa. At lagi nating kasama nandyan. Kahit iwanan tayo ng ating mga kapamilya, kabarkada, lumipat man sila ng iba, pero hindi tayo iwanan ng Diyos. At para sa akin, mas madali kong naintindihan ito. Siguro medyo naka-side trip itong i-share ko. Merong famous na video doon sa internet. Ito yung nakita nyo na ito siguro, no? Sabi niya, I asked for strength and God gave me difficulties to make me strong. I asked for wisdom and God gave me problems to solve. I asked for prosperity and God gave me brawn and brains to work. I asked for courage and God gave me dangers to overcome. I asked for patience and God placed me in situations where I was forced to wait. I asked for love and God gave me troubled people to help. I asked for favors and God gave me opportunities. I asked for everything so that I could enjoy life. Instead, He gave me life so I could enjoy everything. I received nothing I wanted. I received everything I needed. So, pag yung binasa ko ito, mas naintindihan ko talaga yung Beatitudes. Ito. Kaya nga mas mapalad kasi nga mas deeper yung binibigay ng Diyos. Hindi lang kung sa Bisaya pa taphaw, kundi yung
Ano yung foundation ng ating Christian life? And then, para sa akin, kung tinatanggap talaga natin yung Panginoon as our personal Savior, kahit anumang gulong o anumang problemang ating maranasan, masasabi tayong mapapalad tayo dahil hindi tayo nag-iisa. I think na-share ko na rin ito noon. Dali lang ha, tanggalin ko yung background. Paano ba pag-blur? Okay, ito. Para sa mga nasa Japan, mas hindi nila maintindihan. Mas madali nila maintindihan. Ito kasi yung Chinese character ng difficulty or tsurai or yung paghihirap. Tapos ito namang sa baba, yung character ng happiness. Okay? So ang pagkakaiba lang nila is yung line dito, yung one May line. cross. Oo, ito, yung one line. Hmm. So pag tanggalin natin itong one line na ito, ang end niya is ito. Kung baliktarin natin, lagyan natin ng one line dito, ang end niya is ito. So para sa akin, yung one line is yung Panginoon. Yun yung Panginoon. So siya lang yung answer sa lahat ng ating mga problema, yung Diyos. Kasi siya nagbibigay ng hope. At kung tingnan din natin ito, di ba ganyan? Kung baliktarin natin, the same pa rin. Same pa rin siya. So, pagkasama natin ang Diyos, kahit baliktarin ang buhay natin, kahit ano pang unos, ano pang problema, hindi tayo nawawalan ng pag-asa. At lagi tayong, every night bago tayo matulog, nakakangiti at sabi natin, I still believe, I still have hope because God is with me. And I'm happy to sleep because I know that I will wake up tomorrow for a brighter tomorrow. I hope na maramdaman talaga nating mapalad tayo dahil kasama natin ang Diyos. Yun lang. That's all. That's what my mom said. Thank you. Ano yung mom said? Ano nga yung character, yung yung paghihirap? May, Ito. Yan. Yung sa kabila. Ito naman. Oh, yan. Anong Ito, character yan? Ito nang sa taas, yung difficulties, hardships. Ito naman yung blessings o happiness. Okay. Thank you. Naalala ko rin yung kanina yung sinasabi mo, yung poem doon kanina na God, I ask for strength, binigyan ako ng difficulties. Naalala ko yung sinabi ng favorite teacher ko na absent ngayon, si Father Phil. The Bible will not give you direct answer. Sabi niya, the Bible will not give you direct answer. Halimbawa, may problema ka sa pera, the Bible hindi yan magsasabi na read chapter ganito, ito yung makakakuha ka ng pera ng ganito. Problema kasi kahit anong problema mo, no. But the Bible will guide you, inspire you to look for the solution. So, ganun siya. Will give you strength, gano'n. Hindi siya direct na nagbibigay ng direct answer or solution. Kasi unlike siya, ito dapat ganito. Hindi siya formula eh. So, naalala ko yung sinabi. Wala lang, naalala ko lang dahil sa sinabi mo kanina. God give me difficulties, God give me, so yun. Problems to solve kung hindi siya direct lagi. Nandun pa rin yung ating nandun yung tayo ang gagawa pa rin at kikilos. And the good thing is hindi tayo pumapayaan. God is with us. Kaya yung doon sa mapapalad ang mahihirap, hindi automatic mapapalad ang mahihirap. Yes. Hindi automatic. Pag ang mahirap ay nakadepende sa Diyos, doon nagiging mapalad kasi may pagkiling ang Diyos sa mga mahihirap at inaapi. May pagkiling. Meron ng personal sharing no. Bakit nung sabing let's say mapalad yung mahirap, hindi na maibig sabihin na hindi mapalad yung may pera. Mayaman. Kasi mas na-appreciate yung kung anong meron. Okay, for example, yung maliit pa kami, so birthday, so walang mga cakes, yung tinapay lang. Pero na-appreciate yung pag-taping, naka-coke, happy lahat. Pero minsan, yun ang mga maliliit na bagay na hindi na-appreciate pag masyado ng marami. Minsan nagki-claim na nasaan yung cake ko, nasaan na yung balloons ko. Na instead, magpasalamat muna sa biyaya, hindi yung sukanong wala. Instead na may ulam, kahit yung daing ulam,
Napapasalamat noon, pero dahil ngayon marami ng pera, bakit ano lang, isang ulam lang, dapat 3, dapat 4. So, napapalitan na siya ng parang, I deserve, right ko ito. Instead na, blessing ito galing sa Diyos. Yes. Nice ko lang muna pasalamatan si Norbert Clapano na padala sa atin ng 50 stars, si Regina Nakazuno 102 stars, at si Annalise 1 star. Thank you very much sa inyong mga stars na pinadala. At guys, kung batiin muna si Ate Obrendano na magsi-celebrate na kanyang birthday next week. Happy Good evening birthday. from Kidapawan, sabi niya. Saka si Mimi Samson Concilio, Padre, mapapalad po ang nanonood ngayon sa barkada ko si Pads. Amen. Sapagkat kami ay mabubusog sa salita ng Diyos. Yan ang gusto ko kay Mimi. Mirna Alimundo Abano, good evening po, sabi niya. Si Jolie May Umawas, maayong gabi mga Pads, watching from Brose. May Hope Umdab, watching from Dubai. Good evening po. At si Net Kage, magandang gabi po mga Pads. God bless po sa lahat from Kuromi City, Japan. At saka si Charco Alfil Polido, good evening po, Fathers, watching from Kidapawan City. Si Jadier Artana, good evening, Fathers. Crisalin Isnani Katubi, good evening po, mga Fathers, watching from Ubi. At si Bituin Afdal Melgazo, good evening po. Tapos, sabi pa dito, si Regine Makaray, good evening po mga Pads, watching from Pikit. God bless po. Susana Salvador Anayatin, thank you po para sa in behalf po sa ating mga settlers doon na naging biktima ng paglubog ng barko, ay maraming salamat po sa inyong tulong pinansyal para sa ating mga kapatid na biktima. Kasi last week may lumubog na barko. This week pala. Hindi pa naman last week. Lumubog na barko biyaheng Zamboanga to Jolo. At meron tayong mga parishioners doon na biktima, yung iba nakaligtas, pero meron isang namatay na parishioner. Maria Ana Tabilia, good evening po. Tapos, sino pa na dito? Roy Nobacalso, lamig dyan, Father Birds. Sabi niya, good evening. Si Bituin, sabi, ang dami na dumating na paghihirap sa buhay ko, pero nakayanan namin mag-asawa. Asawa ko na kaming dalawa lang kasi sa Diyos lang kami kumakapit. Hindi niya kami binigo. So, very good. Mapalad ako, may kabarkada ko si Pats, maraming tutunan. Sabi ni Nanay Lydia. Sabi ni Annalisa Reyno Untal. Like here, Padre, dahil comfortable na ang life ng karamihan, nakakalimutan na magsimba. Magpasalamat. Mostly mga church dito, 1 mass na lang on Sundays. Sabi ni Sa Annalisa. Scotland yan, Scotland. Sa Scotland. Okay. Nanonood siya from Scotland. Diba? Ang layo ng ating nararating. I-inopen ko to sa aming meeting. Sabi ko, kahit although we are not officially ministry. Tampo yarn. Tampo yarn. But inopen ko talaga sa meeting. But I am very fortunate. I am very fortunate for the support. Sabi ko, at nabigla kami. Napakalawak ng aming range and followers. Yun lang, sabi ko. Thank you. Pero mo, mabot po tayo ng Scotland. Kakaiyak yun. Pag-uwi yan ni Lisa, may pasalubong yan sa atin. Kung hindi na manood next time. Naipasok mo yun. One viewer just left. Nakasegue ka pa. Diba? Tingnan mo, si Lisa, magpapasalubong yan. Oh, tingnan mo yung taga Hong Kong, hindi na nagpadala ng pang Jollibee. Oh, wala na. Kasunod sa ating lahat lagi. Kasi naman 3,000 lang. Si Daisy. Si Daisy. Okay. Pupunta dyan. Kami. Sa Hong Kong. Para sa meet and greet. Okay. So yun po ang ating comment lang po. Comment. Okay. Next. Who else? Si Jeff. Jeff. Okay na yan eh. Maganda na yun eh. Asa na si Father Bill? Wala. Si Dondon nawala na. Kausap na siguro si Nandito lang ako. Nakikinig sa inyo. Watching from Baguio, sabi ni Royno.
umabot na rin dito sa Baguio. Grabe. Maniwala ako kung nasa Baguio ka kung magdala ka ng strawberry bukas. Ayaw At maniwala. saka yung jam. Ayaw maniwala eh. Iba. Mm. Mm. Dali Mga lang kabarkada, mag-comment po kayo. mag-comment kayo. Anong beatitude na para sa iyo? Okay, anong beatitude na para sa iyo? Sabihin na lang natin, kung nandun ka nanonood, nakikinig doon sa Sermon of the Mount, anong beatitude sa tingin mo ang para sa iyo? Wait, kung gusto mo para sa iyo lahat, okay. At bakit? O anong very challenging doon sa mga beatitude? Sabi ni Romar, yung meek. Sa akin, nandun pa rin yung yung nandun pa rin yung blessed are the poor. Nandun pa rin yung blessed are the poor. Kasi galing ako sa mahirap na pamilya eh. Mahirap Hindi ako talaga nakaniwala. mabuhay bilang mahirap. Hindi kami naniniwala. Tama lang ako pero hindi ako piggy bank. Hindi ako alkansya na piggy bank. No? Mahirap mabuhay na mahirap. No? Lalo na pag may sakit. Lalo na pag mag-tuition. Lalo na pag may babayaran. Mahirap. Napakahirap yan. So, ang iba, talagang nag-i-illegal para umangat ang buhay. Mas financially. Kaya mahirap siya. And it's very challenging to live. No? Nasasabihin, bahala na ang Diyos. No? Pero kung magre-rely ka sa Diyos at mananalig ka sa Diyos, i-guide ka rin ng Diyos how to survive day to day. No? How to survive. No? Mabubuhay tayo ng patas. So yun. At kasama na doon yung wisdom and perseverance, yung resiliency sa kahirapan. Paano tayo magiging matatag. No? Mahirap yun. Pero kung lilingon ka na, after those years of challenging years, lilingon ka na, at saan ang Diyos doon sa iyong journey, masasabi mo, hindi ko lang talaga pinabayaan ng Diyos. Yun. Ang Diyos pa lang kinapintan. So yun. Pero until now, kaya pagdating sa buhay na ganito, madali tayong makarelate sa mga tao na kailangan. Kasi nga, dumaan tayo sa hirap. Kaya very challenging para sa akin is to live na maging mahirap. Pero yun ang challenge sa atin. Na maging dependent pa rin sa Diyos. Ito din, nagsabi si Annalisa, siyempre OMI are close to my heart. Mga partners sa All Out War dyan sa Cotabato. I don't know if other dance remember me. Yes, I remember ko yan. Minulto yan sila sa Kulawon. Huwag ka maniwala din. Minulto yan sila. Les, huwag ka maniwala kay Dance Les. Hindi kanya kilala. Hindi niya ma-identify Les ang mukha mo. Parang close sila. Close yan sila. List na lang. Umakyat yan sila ng Kulaman. Si Lisa, si Lisa, sino? Di niya alam. Sino? Si Rick. Si Rick. Si Rick. Basta yung mga minulto yun sila doon. Di na sila di sila nakatulog. So, sino pang kasama niya? Jesus! Ito din, sabi ni Lydia Mirano, mapalad ang mga barkada, marami silang mga fans. God bless po sa inyo. Si Roy no number 3 daw ang kanya. Wow. Ano yung number 3? Pagiging meek yata yan. Pagiging meek. Blessed are they, for they will inherit the earth. Wow, meek pala si Roy, no? Ano yan, natamimi si Roy, no, sa harap ni Doc. Ganun ba? Mapalad na mapapakumbaba, sabi niya. Number 3 para sa kanya. Okay. Meek and humble. Sino pa? May mga nag-comment dito. Sabi ni Annalisa, magandang gabi po, Padre. Okay. Mas maganda ito, Padre, para mas deepen namin ang aming pag-intindi sa salita ng Diyos. Sana magtuloy-tuloy itong programa niyo, Padre, as social media is one way to reach out na talaga. Okay. So, yan.
Sana So nga then, magtuloy-tuloy pa kami ng more years. As of now, 5 years pa lang kami dito sa social media. ito din, si Zany Morillo sa kanya, number 5. So, blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Okay. Yan. Sino pa dito? Oh, Mapalad mapalad kayo. kayo kapag kayo ay pinag-insulto. Ah, kaya laging mapalad. Mapalad pala ako, Insulto. Dens. Palagi niyo ininsulto. Pag dahil ininsulto ka because you proclaim the good news or you are associated with Christ. Ganon. Eh, bakit mo ba iniinsulto si Don? Kasi Hindi naman. Kailan? Ang Oh. bait-bait ko nga sa'yo. feeling niya iniinsulto mo siya eh. Oh. Kaya mapalad daw siya. Pero Dens, kasi nabanggit ni Romar kanina yung second reading na bakit pinili ng Diyos, especially yung mga taga-Corinthians, no? Sabi niya, hindi dahil sa wisdom, dahil sa noble kayo, kundi dahil gustong gamitin ng Diyos sila para iparamdam sa mga tao ang wisdom at yung kapangyarihan ng Diyos. Kasi marami siguro sa atin nagsasabing, hindi ako pwedeng maging instrumento, hindi ako pwedeng maging alagad ng Diyos dahil kulang ako sa know-how, ganito ako, marami tayong mga sabing mga weaknesses. Pero ito yung point na sinasabi ni Jesus. Kasi pag nakadependent tayo sa sarili natin, mangliliit talaga tayo sa sarili natin dahil hindi natin kaya. Kaya sabi ng Diyos, hindi ikaw yun, ako. I'm just using you, instrument ka lang. Yung malaking hamon sa atin, do we allow God to use us as His instrument for spreading His love, for His mercy, and compassion to others? Kaya nga, ito yung mga beatitudes. Hayaan ba natin yung Diyos na gamitin tayo despite of our quote-unquote shortcomings? Mas maganda yung recognize natin yung mga shortcomings natin. Kasi pag sabihin natin, ay, wala akong shortcomings. So, ibig sabihin, I'm already full. I don't need God's blessing. I don't need God's help. Pero pag recognize natin na may pagkukulang tayo, sabihin natin na, kailangan ko ang Diyos. Parang ganito yan, no? Parang cup. Hindi ka naman nakatingin din Hindi, nakikinig parang ako. cup. Pag puno siya, hindi mo na siya madagdagan ng another tubig, no? Pero dahil half siya or kulang siya, may chance pa siyang, may potential pa siyang madagdagan. Oh. So dapat, para sa akin, dapat zero ganon tayo, no? Recognize that we still need God despite of what we have. Yun lang. Dali, Father Phil, hindi pala natin nabigyan ng link. Kaya pala. Pero it's the same link na pinapadala ko sa kanya lagi. Okay. Meron niya kanta si Mimo Perez. Ano yan? Yung basong may tubig. Sampul nga. Ikaw, Jeff, kunin mo yung gitara mo. Hindi ko alam yun. Hindi mo alam yun? Kapanahunan mo yun. Ano yun? Kinanta yan ni Mimo Perez. Basong may tubig, lagyan mo ulit. Basta ganun siya. Basong may tubig, lagyan mo huli. Kaya siya. Okay. Basta yun yung sinasabi ni Bernard. Ito din, si Bungay Porteza. Padre, Ano ang natin na gusto ng humility na daw. Siguro meron kayong friend. Buksan pa lang ang title nun, hindi basong may tubig. Kaya hindi alam ni nandiyan na si Father Phil. Ayan na. Sige. Ayan. Ngayon ko lang natanggap yung nyo eh. Ngayon mo lang pinagdala. Sabi ni Peter, dito ka na matutulog. Hindi natuloy. Kasi kaya narating ko lang from hospital. Ha? Nagagaling ako ng hospital. Late na kami umalis. Mahina daw kasi bigayan dyan, Pads. Ano? Hindi nga kami nakita. si Jeff lang kasi nabibigyan ng sapatos. Kaya ayaw ko na. Hindi tayo magkakash eh. Kumusta? Kayo? Nakaantay ng mga tao, Father Phil. Si Romar. Kumusta Romar?
Ano nga uli ang title mo? A missionary of the word or minister of the word? Missionary of the Minister of the Word. minister of the word. Minister of the Word. Romar, kumusta ka dyan? Mabuti naman po, Father. Mabuti na lang. Oo. Mabuti na. Hindi, okay ako dito. Maganda dito. Oo. Okay? Oo. Anong ginagawa mo na? Doon, nagle-learn na sa may bookkeeping. Nagpapacoach doon sa bookkeeper. Oh, So yun, tsaka sa finance na rin. finance. Opo. Okay, very Okay. good. Father Phil, the Parang people training are book, waiting Phil. for you Okay. about the beatitude. Okay. 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 Ano, i-explain ko? Opo. Yes Ba? po. Yes. Una, very important na malaman natin na yun ang heart ng message ni Jesus. Most likely, yung kay Luke ang original is shorter. Matthew elaborated it. Pero to appreciate it better, it's good to understand na the way Matthew wrote this gospel mga 43 years after Jesus. So importanteng malaman na at that time may mga Christian communities, small Christian communities who were thrown out of the synagogue. No, wala. They were Jews. Remember, Jesus was a Jew, the apostles were Jews, the followers of Jesus were Jews, but it came to a point na hindi na sila accepted sa synagogue because they think differently, may mga ways sila na weird, like kumakain sila ng pork, tapos naniniwala sila si Jesus ang Messiah, which the Jews do not accept until now. Basta may mga belief sila that the Jews find weird. So they were thrown out of the synagogue. So this community now have no place to go. They feel very insecure. And so the leader says, don't worry. We have someone who is better than Moses. Okay? And that is Jesus Christ, who is better than Moses. That's why he wrote his gospel in response to that situation of insecurity ng mga Christians. That's why Jesus is presented as the new Moses. So specifically, sa Sermon on the Mount, he went up the mountain. Of course, it's not a mountain, it's a hill. Hindi ba? Pumunta tayo doon. But I asked the people, where did Moses receive the 10 Commandments? Mount Sinai. Okay. Now, Jesus gave the new commandment, the Beatitudes, in the mountain, although it's not a mountain, it's a hill. But that's the point. The point there is Jesus is the new Messiah. But it's not a commandment. It's a description of a way of life. So the Beatitudes is, Jesus is giving a picture, an image of what could be once the kingdom of God is established here on earth as it is in heaven. So the point there is kingdom of God here on earth, hindi sa langit. Kasi wala namang problema sa langit, no? Ang problema dito sa lupa, no? So he's trying to build the kingdom of God here on earth. So sinasabi niya, so when you read the Beatitudes, marami kasing translation ng Macarius. Macarius is the Greek word. So sometimes it is translated as blessed, sometimes it is translated as happy. For me, the better translation is, you will be well regarded. You are greatly regarded. In other words, sa ating mundo, sino ba yung mga well-regarded mga tao? So sabi ko ngayon sa misa ko, pag pumasok dito si Bongbong Marcos, tatayo tayo lahat, di ba? Kasi well-regarded siya, mayaman. So yung mga mayaman dito, well-regarded. Pagka sa party, binibigyan ng special seat. Mga ganun, mga tao. So yung mga may title, may mga, those are the well-regarded. Well, sa kingdom of God here on earth ni Jesus, hindi na yon. The people who will be regarded, well-regarded, will be the poor in spirit, the sorrowful, those who mourn, those who are persecuted. Yun ang magiging well-regarded. They will be the people who will be well-regarded. Look, yung mga dating look down upon will be raised up. Yung theme ng pagbaliktad ng mundo, no? That we meet in the Magnificat. The same theme is applied here. So yun ang well-regarded, yun ang inaano ni Jesus. So hanggang ngayon, of course, and Jesus died for that, no? Jesus died for that dream, for that vision na na until now is we're trying to
trying to build here on earth. Religious life is supposed to have that goal. That's why the religious life was established to create a vision, a dream, a picture of the kingdom of God. Kaya nung perpetual vows ni Romar, I talk about being abnormal, di ba? Because in the world, religious are abnormal. No? Because the context is not the kingdom of God. We live in the kingdom of this world. And so we are religious living in the kingdom of this world, and the religious are abnormal. But in the kingdom of God, that's the normal. No? But as long as we are here on earth, it is abnormal. So, kaya tinanong ko si Romar, are you willing to be abnormal? No? To live that abnormal life. So, oo daw, sabi niya. Kaya binigyan siya ng cross. So yun ang ano doon, yun ang very important doon na message sa Beatitudes. And then, of course, it concludes, wala sa reading ngayon eh, sa gospel. If you fail to live this, you are like salt without saltiness. In other words, if you become a member of this group who will live this kingdom of God, this vision of Jesus, but if you don't have the saltiness, then you are useless. You will be thrown out. You will not make a difference in the world. And so we have to constantly ask ourselves whether we are making a difference in the world. So, are we really convinced of the vision of Jesus in this beatitude? So, yun. Okay? Doon ako na masmasan sa kung hindi ka pala talaga mabubuhay ayon sa beatitude. Parang asin na wala ka ng pakinabang. Tapong ka. Hindi na siya asin. Hindi na tayo Christian. Hindi na. Hindi na. So, Jay, yun ang sinasabi ko sa iyo doon. Kaya blessing si Don, pero-persecute mo na naman. Kaya si Don, asin pa rin yan. Maalat yan eh. Kaya kaya yung sinasabi na, one of the fathers of the church, sinasabi niya na, Christians are made, they are not born. No? Christians are made. You have to be made into a Christian. Hindi nga pinanganak ka, Kristiyano ka na. So you have to be made. So you have to be processed. You have to be made. No? Kailangan, and it's going to be tough to be made a Christian. May term sa Mindanao, especially in Central Mindanao and Sulut Tawi-Tawi. May dugong Kristiyano yan. Ay, hindi dugong Kristiyano kasi sabi nga ni Father Phil, Christian are made, being made. Not born. Not born. Oh. Kaya mali pala talaga yun, sabihin, dugong Kristiyano. Yeah. You have to be made into a Christian. It's a process. Kaya nung araw, ang baptism takes a long time, no? 5 years before you are allowed to be baptized. So, it's a long process. Ano ba? Buti na lang pumasok ka. Nagka-sense. Nabigyan nagsaysay ang aming discussion. Nagka-sense tuloy. Oh. I am very happy. Actually, binida kita, Father Phil. Ha? Binida kita sa meeting mo last week. Hindi nga. Sinuraan mo daw. Sinusuportahan kami ni Father Phil as Minister of the Word. I picked up your title and I used it. Minister of God's Word. Minister of God's Word. Yes. I suppose gusto niya na ako umalis para makadiscuss kayo. Wala, patapos na. Patapos na kami. 9 o'clock na. Patapos na kami. Inunahan po namin Father para Kailangan namin para makapagsalita kami. Kasi sabi ni Jeff na you will be joining. Sabi ko, wala pa, alas 9 na. Yung pala, wala. It's the same link. Hindi nagbabago? Hindi nagbabago yan. Hindi, sinabihan ako ni Jeff. Pero of course, nag-iintay ako ng text mo. Kaya nga kumakain kami. Nag-uusap kami ni Peter we're having dinner. Sabi ko, hindi. Tinatanong niya kung mag-join ako. Sabi ko, hindi, alang text si Dance. And then, biglang lumitaw yung text mo.
Ay, Habang nagsasalita si Bernard, sabi niya, di daw ako nakikinig sa kanya. Hindi naman talaga. Hindi ka naman talaga nakikinig. So I'm very, very thankful na sumasali ka sa amin. At yun nga talaga, Yes, of pinili ko yun. course. Of course. Pinick up ko yun. It's my privilege. Oo. It's my privilege. Thank Enjoy. you. Mm. Kung meron akong ma-contribute. Okay. So, malapit na mag 9 o'clock para makasimba daw sila. So, Sige. if you have questions or clarifications and questions, as of now, Father Phil, have 50 plus watching from Scotland, Hong Kong, Dubai, Japan, of course, hindi mawawala, and of course, Mindanao. Marami tayong mga taga Mindanao na nanonood sa atin. Father Dance, invite na rin pala namin yung mga parishioners at malapit sa Grace Park kasi sa Oblates Day, sa 17, si Father Phil ang aming speaker na mag-i-input siya about constitutions and rules ng OMI. That's right. Dance, paano ba yun? Meron bang ano yun? May video ba ako para ma-download ba yun? Ma-upload or whatever you call it sa Oblate TV? Ipaano po Paano- natin, Pads? Sabihan po natin si Father Jonathan. Sino? Kasi may SOCOM naman Yeah, po so- dito eh. Sayang, I'm not just going to talk about the, i-introduce ko muna yung constitutions and rules with the, I will start with the journey of religious life. I-explain yung paano nag-grow ang religious life and why it is necessary to have constitutions and rules. Sabihin ko Ito- po, Pads. Para i-contextualize ko yung constitutions and rules eh. Okay. Kaya mainam madidig nila. What particular video ang hinahanap mo? Hindi ko ma-record daw siya. Ako may Hindi, record. kaya- May mga records ka yung mga retreats natin nung pandemic. Nandun lahat. Hindi Alam mo- habang nagtutok siya. Oh, nagtutok siya. Yung talk ko sa Hindi, i-record AORC. si Father Phil. Yung Sa talk AORC, doon kay Bongga lang. Kay Bongga lang. Hindi Hmm. kasi complete eh. Naputol. Okay, I will look for it. Putol May yung pasa- Putol yung nakuha ko. Putol. Sige. Hanapin ko. I'd like to get it. Ah, Oo. okay. Okay. Sige, Father Phil, thank you very Okay, much. good night. Okay, Good night. Bye. Thank you, Pads. Thank you for Thank you, joining. thank you. Good night. Bye. Sabi ito, Bye. leave. Yan, leave. Ayan, Yun tapos na. Tapos na tayo. Ay, Dens, merong nagtatanong, Dens. Parang nasagot na, parang na-discuss na natin ito dati, di ba? About speaking of tongues. Ano ba yan? Speaking in Yeah. tongues. Tanong ko lang mga fathers kasi na-curious ako. Member po ako ng isang church community. Tapos nagtatangs kami sa prayer. Tanong ko lang if accepted ba ito sa church. Nawiwirduhan po ako. Iba-iba na kasi lumalabas na salita. Out of the topic ang tanong ko pero salamat if masagot. Totoo naman ang iba, pero ang iba hindi talaga totoo. Yung sumasakay lang sa hype. May kaklase yan si Bernard na speaking in tongue. Nakasabay Pero- din ni Dens yun eh. Pero pag after, anong effect? Diba? Makikita mo yun kung totoo o hindi eh. Sa klase ng language. Kasi it prone rin yan eh na sapian o sabayan ng hindi magandang espiritu. Or iba, pinifake nila just to be in or makasabay lang. Huwag yung pilitin magsalita kung hindi naman talaga. Pero mayroon rin yan. Mayroon rin naman talagang totoo. Huwag yung pilitin na lahat-lahat kayo. After that, anong effect ng buhay nila na mga kasama? Meron din kasi Lahat. ibang kailangan i-align sa Catholic teachings. Baka yung iba kasi lumilihis na. So, nagiging kulto na rin yung iba. Okay. Si Mimi, salamat po, Pats. Mas lalo naintindihan sa puso ang mensahe ng Ebanghelyo nung pumasok si Father P. Oo. Diyan, dinagdagan ko na lang yun. Sabi pa rin dito ni Florence Villaris, yes, I really agree with you po. They started to become close by heart as well as when I was already in college student ng Indio. Naalala ko, my mother event
even met the late Father Pomie. They would chat saglit whenever she visited him sa grotto. She was very young at that time, my early 20s. I truly appreciate their dedication, how much approachable they are. As yung mga oblate siguro. It's truly a blessing to have them around. Kaya thank you po sa inyo, Oblate Super Immaculate, for your sacrifices and dedicating yourself to ministering to and educating young people like me. Because without you, wala ako sa NDU ngayon. Your guidance, care, and presence have shaped out not just my education, but also my values and character. Always including you in my prayer. Fathers, love you all. Thank you, Florence. Then, sabi ni Annalisa, si Father Irvin, lagi kami makakasama dito sa Scotland. But since nalipat na siya sa London, di kami muling nagkita. Invite Father Irvin to join nyo. Marami siyang followers dito. Invite mo si Irvin din. Lagi ko ini-invite. Anyway, Anyway, i-chat natin yung ano ni Annalisa para proof na ini-invite siya. Ilang manay kay magkita mi manay ni kuan ni magkuan mi na ako'y kuan kay Irvin, ako lang kuan. Pa-London ka? Pupunta ka ng Scotland. Grabe Grabe Hindi. London Bridge. Nadulas. Pupunta ka ng London? London Bridge nga, ikaw talaga. Ilang manay, magkita lang to manay. Ba? Tuloy ng schedule. That's regards kay Father Strele, sabi ng aking classmate. Si Father Jigger ng Finland. Diba? Tingnan mo ang ating mga listeners, ang followers, kung saan nanggaling. Eugene Abdal, good evening, Pats, watching right now. Sabi. Si Zeni Morillo, number 5 sa kanya. Si Rosalind Sapon, good evening po. May dala po si Father Dondon na. Dinagdagan ano? Hindi ka na talaga kapanipaniwala sa mga taga-Nuro. Okay. May dala na ano? Rosalind. Liwanagin mo. Basahin ko lang ha. Meron siyang comment dito eh. Asan ba yun? Wala tuloy. Good evening daw. Ayan. May padala daw siya. Dadali ni Father Dondon. Ano daw yun? Kasama cake daw. Sorry. Siya nga pala, gusto ko palang magpasalamat kay Ma'am Lisa, Annalisa Untal, kasi nung na-assign ako sa Blala. So through Father Irvin, natulungan nila ako doon sa mission ko na parang maglagay ng solar doon sa may chapel at saka sa palibot ng sa loob ng chapel at saka sa palibot ng ng compound ng chapel. So thank you very much sa tulong ninyo. Kaya pala sinunog yun eh. Nung nasa Blala ko, may nasunog doon. Pagdating ko sa OMC, may nasunog din. Ewan ko na lang dito sa Midsayap, wag naman. Hoy! Ikaw talaga. Sana sa OP lang, convent. So, yun. Thank you very much. Naka-live ka pa naman, Dens. Bahala ka dyan. Okay. Saka kay Ma'am Net ba? Ewan ko kung she's still watching kay Ma'am Net. So, thank you very much. Okay. So, muling nating alalahanin ng ating mga kapatid, ng ating mga kabarkada na humingi ng tulong ng dasal, lalong-lalo na mga may sakit. And let us continue to pray for them. And as we pray, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, dwell on earth. You identified yourself with the sick, the lonely, and the brokenhearted. You showed mercy and compassion, and willingly forgave sinners. We ask you now through the intercession of Saint Eugene de Masinov, your faithful servant, to bring healing to Agnes Tungaya, Etelyn Martin Roberto, Marisa Daljandano, Carmina Nide, Monica Torres, Minda Matsuda, Father Ronnie Hicalao, Father Mark Anthony Serna, Lynn Shimagawa, Felicita Reyes, Seren Grace Lagidao, Lolita Francisco Pilodolfo Santos, and Lawrence Galos,
Quintaro, Lisa Manahan Trinidad, Remedios Minor, John Adrian Valdez, Lydia Merano, Francisca Okada, Milagrosa Chua, Yoli Abe, Tetsu Abe, Aimesu Mago, Luisito Bonifacio, Milagrosa Pulido Chua, Rico Anorma, Bonifacio Merano. May they be delivered from physical pains and restored to health in body, mind, and spirit. Grant them through your grace, comfort, and serenity. And may all of us gathered in prayer be healed ourselves and thus become effective healers of others. We ask this through Christ our Lord. Amen. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So muli po, maraming salamat mga kabarkada sa walang sawa pagsuporta, pakikinig at pakikisama sa atin. Next Sunday po, muli tayong sama-sama sa ating barkadahan at magbahagi ng inyong mga reflections. Before we end, nais ko lang hingiin ang our takeaway from Bernard, Angel Cinco, Jeff Nadwa, and Romar Bastian. Our takeaway for tonight. Okay, magandang gabi sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa, sa ating samahan sa Barkada ko si Pads. Ang masasabi ko lang po, patuloy lang po sa pagsusumikap na maging blessing sa ibang tao. Magandang gabi po. Okay, thank you. Sa akin naman, similar kay Don, recognize that you are blessed and be a blessing to others. Yun lang po. Thank you. Good night. Tawag dito, sipagan natin at pag-igihan natin na maisabuhay yung mga blessings na binigay sa atin through the Beatitudes. The Beatitudes teach us, especially being grounded, being humble means dependence on God's providence and guidance. Good evening po sa inyo lahat. Okay. So thank you very much sa inyong lahat. At muli po, pumili kayo doon sa mga Beatitude. Ano yung para sa iyo? Pagnilayan natin ngayong linggo. Thank you very much. God bless us all. Bye-bye. Thank you. Good night, good night. Ingat lagi. Here. Alim o may kababawan, sa'yo ay may nakala. Barkada ko si Pads. Magbibigay daan sa natatanging pagkilala sa dakilang pagmamahal ng Diyos at kapwa. Barkada ko si Pads. Kasama ang inyong mga OMI Barkada. Kasama mo.